pagsikat ng araw, sumugod ako sa ating susunod na Surigao stop. Susunod kong destination, ang isa sa mga lugar na nabanggit ng mga kasabay kong campers, ang Dayasan. Ang mga tao sa barangay Dayasan sa Surigao City, all year round, ang pakikipagsapalaran sa tubig. Ang mga bahay sa tinaguriang floating village na ito ay nakatungkod lamang sa stilts na gawa sa kahoy. Walang mga highway o kalsada rito, kahit sang kalumingon. Puro tubig ang paligid ng barangay na ito. Umaabot ng 554 hectares ang total area ng barangay. Mas malaki pa ito sa buong campus ng UP Diliman na may sukat na 493 hectares. Nandito tayo ngayon 2 miles away from the main city, mga 30 minutes away. Nandito tayo para ma-experience ang isang kakaibang barangay, ang floating village ng Dayasan. Kung yung Malabon daw ay na-establish as Venice of Manila, itong Dayasan daw ang Venice of Surigao. Tara, experience natin ang Dayasan Village. Pero iisang paraan lang ang mayroon para ikutin ang buong isla. Ang pagsakay ng bangka o bandung sa salitang Surigao nun. Nakisabay ako kay Mang Julito sa kanyang bandung at inilibot sa kanilang floating village. Bakit po nila napiling tumira dito kahit na kasi sir, nasa gitna ng dagat? Bakit naging maganda yung hanap buhay dito? Kasi yung sa dagat, may sa maraming na isda dito. Maraming isda? Oo. Mga iba-iba na mga isda. Tapos marami naman dito napunta. Yun ang magawa nila, mabuhay ang tao. Ito na yung mga floating houses, so makikita na natin sila. Maganda rin yung mga bahay dito, malalaki kahit na nakalutang lang sa tubig. Gawa raw sa iba't ibang punong kahoy ang mga bahay dito. Ang mga dingding ay kadalasang yari mula sa puno ng saghap o amakan. Habang ang mga haligi at stilts na sumusuporta sa buong bahay ay mula sa magkuno tree o ang Philippine ironwood. Sintigas ito ng bakal, kaya kadalasang ginagamit ito bilang poste ng kuryente at mga bahay sa Dayasan. Hindi kasi madaling mabulok ang mga puno ng magkuno kahit na nakalublob sa tubig. Katunayan, inaabot daw ng 10 taon bago palitan ang mga ito. Parang highway ng bangka pala dito, no? Oo, sir. Kung mga kapitbahay po, kunwari mga kapitbahay kayo, kailangan ba magbangka pa o may mga lakaran din? Yung iba, pagka malayo, yung walang daanan na ginagawa na yung tulay, magbabangka pa. Ano pong ibig sabihin ng Dayasan? Yung isda, parang magtatapok dito. Yung dayas, yung galing sa iba na lugar. Pumupunta dito? Pumupunta dito. Pinatunayan sa akin ni Mang Julito kung gaano kayaman ang tubig ng Dayasan. Dinala niya ako sa isang lobster farm. Gaano kalalim po ito? 2 metro. So ngayon po, mga ilang kayang lobster nandito? Siguro kulang-kulang mga 700 ata. 700 lobster? Opo. Wow. Favorite ko pa naman ang lobster. Dapat pala padalas ako dito. Ayan na. Wow. Kasing laki ng braso. Tumatakas. Kala mo makakatakas ka. Hindi ka makatatakas sa kanila. Ito malikot eh. Natuwa ako dahil ngayon lang din ako nakakita ng lobster farm. At isa yan sa mga favorites ko talaga na kainin. Kung dadalhin mo yung lobster sa ibang bansa, napakamahal nun. Yung pala sagana tayo dito sa Pilipinas. Matapos ang aking live lobster encounter, sinubukan ko namang libutin ang Dayasan ng naglalakad. Wala namang gaanong pinagkaiba ang barangay Dayasan sa ibang lugar. Simple ang pamumuhay ng mga tao dito. Hindi pera o kagamitan ang itinuturi nilang kayamanan dito. So kung hindi bangka, lakad. Lakad, oo. Pwede maglakad, pwede magbangka. Oo. Hello. Tapos, May basketball court to. Sa Pilipinas talaga kahit saan may basketball court.
Sa kabila ng halos walang lupang matatapakan dito, higit pa sa kontento ang mga residente. Umaapaw naman daw kasi ang biyaya sa kanila ng tubig, sa pagkain, sa transportasyon, at maging sa kasiyahan. Pero sa pagbisita ko sa Dayasan, adventure ding maituturing ang pagsubok ko ng buhay ng malayo sa aking nakasanayan. First time ko makasakay sa ganung klaseng bangka na gawa sa isang malaking punong kahoy. First time ko rin mag-paddle sa mangrove area. So, memorable experience din yun para sa akin. Yung way of life nila, very different from the city life. Dahil kung may kailangan ka sa kapitbahay mo, kailangan magbangka, hindi rin basta-basta yun. Tapos yung mga bata doon, makikita mo yung laruan nila parang mga bangka din, may kanya-kanya silang mga sagwan. Bata pa lang daw, nangingisda na. Very simple, pero makikita mo na masaya lahat ng tao, tapos sagana yung community nila. Umaasa sila sa dagat. Simple and happy.